palakpakan ninyo sa buong team po ni Alice Go! Straight na po natin ang buong team ko po! Hindi maipakita consistently ng mga dokumento mo, makaka-insecure. Do you believe na hindi sa kanya yung McLaren? Sabi niya, pinahiram Bayan daw sa kanya. Nasa buy and sell daw, hiniram lang daw niya. Nung unang nakita, mayroong conduction sticker na nung tinrace namin sa LTO, hindi naman sa isang McLaren nakadikit sa isang hamak na utility vehicle. And 2 days later, nakitang muli yung McLaren, wala na yung conduction sticker. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that time. Opo, wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Gawa po nating executive session, ang sabi po ninyo ay parang nakakapanghilakbot. Ano ho ba yung inyong mga nadiskubre dyan po sa executive session ng Senado, sir? Oo, nagkaroon kami ng executive session nung Wednesday at yung mga hinihinala natin dati ay nakumpirma ng mga intelligence agencies natin, kasama na rin mga enforcement agencies. At dahil nga executive session, hindi ko mabibigay yung buong detalye. Pero yung yung pinaka-summary niya, ang sinasabi ng mga intelligence and enforcement agencies natin na itong mga international syndicates, itong mga organized crime na nagpapatakbo ng Pogo, ay lumalawak na yung kanilang galamay at lumalawak na rin yung kanilang impluwensya gamit yung perang pumapasok sa ibang bansa. Ito ay nakakilabot dahil pati mga politiko, mga enforcement agencies, pati na yung mga local organized crime ay nakikipagsabuatan na dito sa mga international organized crime. Kaya kumbaga lumalalim na yung kanilang impluwensya sa mga taong magbibigay ng proteksyon sa kanila o mga taong tutulong sa kanilang ipatuloy yung kanilang illegal na operasyon dito. Sen, kung gayon, nabanggit po ninyo international crime syndicates, ibig sabihin po ba ang Pogo po ay dapat talagang ideklara o ituring na banta sa ating pambansang seguridad? Dapat na talaga, no? Dahil kung nakaka-influence sila ng mga politiko, yung isip ng politiko at yung mga rekomendasyon ng mga politiko ang magiging pabor sa mga Pogo o pwede rin maging pabor sa mga tinutulungan ng Pogo. Doon sa executive session, tinanong ko sila kung paano nakapasok ang 6.1 billion pesos na hindi nakikita ng gobyerno, hindi nila na-detect. At nakakatakot to, nakakakilabot dahil kayang pumasok ng ganitong kalagang pera sa ating bansa nang hindi natin nalalaman o hindi nalalaman ng gobyerno. So pwede ito pumunta, naniniwala ako itong ganitong kalaking halaga, pumupunta rin to sa kamay ng mga magbibigay proteksyon sa Pogo at pumupunta rin to sa kamay na tutulong sa mga Pogo ipatuloy yung kanilang illegal na operasyon dito. Opo. Senador Sherwin Gatchalian, ang sabi po ni Senador Coco Pimentel, hindi naman daw po kailangan na parang umabot po tayo na isasangkot po natin yung national security. Pwede naman daw po na iban ang Pogo sa Pilipinas as a matter of public policy na ito po ay labag or taliwas po sa national interest po ng ating bansa. Bakit po ba mahalaga na maideklarang threat or banta po sa national security ito pong Pogo? Hindi na kasi siyang ordinaryong kriminal eh. Hindi na siya yung kriminal na snatching lang o pagnanakaw. Nagdugtong-dugtong na ito sa politiko, sa policy makers, sa enforcement agencies. At ito ay magagamit nila ito sa pag-impluwensya ng mga decision makers sa ating bansa. Kaya naisipan namin doon sa executive session, kasama na ako doon, na i-recommend na i-elevate to as a national security threat dahil malawak na yung kanyang galamay. Hindi na ito yung ordinaryong
krimen na nakikita natin. Ito ay malawak na criminal syndicate na kayang impluwensyahan rin yung mga nagdidesisyon sa ating bansa. Opo, nabanggit niyo po kanina, Senador, na umabot po sa mga politiko, law enforcers, hanggang sa mga sindikato, yung impluensya ng Pogo. Doon po sa executive session, may mga binigay pong pangalan po sa inyo? May mga binigay na pangalan, kaso lang hindi ko pwedeng lahat muna ngayon dahil nga executive session yon. Tingin ko sa mga susunod na panahon, lalabas naman yon dahil nga patuloy ang pag-iimbestiga dito sa aktibidad ng mga Pogo. Opo, pero matanong ko lang, Senador, malalaking personalidad po ba ito? Mga personalidad to na nakaka-impluwensya sa mga polisiya ng ating bansa. At kaya mahirap magbigay ng detalye ngayon dahil nga bound kami sa executive session. Pero sa itong mga taong to ay nakaka-impluwensya. Opo. Will you be speaking po with Senator Coco Pimentel tungkol po dun sa kanyang tindig? Pag-uusapan namin to as a body, no? Kasi meron rin ho kaming meron akong panukala na i-total ban na yung Pogo. At meron ho kaming marami rin mga senador na minomonitor tong sitwasyon. In fact, sa executive session, marami ang pumunta para pakinggan itong mga enforcement agencies natin. At maraming nababahala dito sa mga pangyayari. Kaya pag-uusapan namin to as a body, as an institution. At doon pagdidebatehan, pag-uusapan ng malaliman yung mga detalye at komplikasyon sa ganitong mga suhestyon. Opo. Sen, sa kabila po nung pagtanggi ni Bamban Mayor Alice Go na siya raw po ay sangkot dito sa mga illegal Pogo operations sa Tarlac, ano po yung inyong nahalukay na mga impormasyon tungkol po rito? Alam mo, Xander, hindi pwedeng itanggi ni Alice Go na yung pangalan yan nakasulat sa maraming application form. Pati nga yung internet application siya ang nag-apply. So, ibig sabihin meron siyang active participation sa operasyon nitong Pogo. Hindi lang itong simpleng representative o simpleng sinasabi niya wala siyang kinalaman. Yung pangalan niya nasa mga application form ng kuryente, application form ng internet connection. Ibig sabihin, active participant ka sa pagbubuo nitong Pogo. Kumbaga parang imposible, Senador, na hindi niya alam. Siya pa ang presidente ng kumpanya. Kaya parang siyempre ang kwento niya hindi niya alam, pero pag titignan mo yung ebidensya at dokumento, yung pangalan niya nandoon. Kaya napakalaking para sa akin napakalaki yung partisipasyon niya sa pagbubuo nitong Pogo. Kumbaga kung nabuo ito dahil sa kanyang partisipasyon. Yung kanyang nationality, sir, yung kanyang citizenship, naungkat din po ba doon sa inyong executive session? Meron din na pag-usapan rin yan. At again, hindi ko lang mabigay yung yung mga detalye na pag-usapan namin yan. At talagang itong ama niya nagsinungaling para makakuha sila ng local na birth certificate na nagamit naman sa maraming mga dokumento tulad ng passport at pagbibili ng lupa. Opo, sir, pero confident po ba kayo na tutugunan po ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong panawagan na ideklara pong national security threat ito pong mga Pogo? Ako confident dahil nanggaling to sa intelligence agencies natin. Hindi to nanggaling sa Senado, hindi nanggaling sa Senador, ito nanggaling to sa kanila. Kaya nabuo itong aming palaisipan na ganito dahil galing sa mga enforcement agencies itong impormasyon. At kaya rin naging ganito ang pananaw ng mga senador dahil galing ito sa mga enforcement agencies natin. Ay, pahabol lang, sir. Yung pong mga impormasyon na ibinigay po sa inyo ng mga enforcement agency, yan po ba matatagal na impormasyon na hawak na po nila yan o nito lamang po? Matagal na po yan? Hindi to nakuha ng isang linggo lang. No? Matagal na information gathering, matagal na validation at maingat sila. Yung mga enforcement agencies natin at intelligence agencies, sinasabi nila kung ang impormasyon nila ay hindi
hindi sakto, hindi accurate. Maingat rin sila, no, na mag-akusa at magbigay ng impormasyon. Opo sir, kumbaga kahit wala pa po itong issue sa Bamban, talaga pong may mga hawak na po silang ganyang information. Tama, ganun talagang ginagawa nila dahil yan ang trabaho nila eh. Pag may mga ganitong illegal activities, nagtatrabaho sila kumuha ng information. Opo. Senator Win, sa ibang paksa naman po, moving forward after the Senate leadership, yung pagpapalit po ng Senate leadership, ano na po ang mangyayari doon sa tinaguriang solid 7 senators? Magjo-join daw po ba ng minority o paano po ang mangyayari? Wala pa kaming napag-uusapan na naka-break ngayon ang Senate, so marami sa ating mga kasamahan ay nagpapahinga o may umuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya wala pa kaming napag-uusapan. Pero kung kayo, Senador, ang tatanungin, kayo po ba ay may plano na lumipat po sa minorya? Pag-uusapan namin, hindi pa namin napag-uusapan kasi itong ganitong hakbang. Okay. Opo. At baka meron po kayong gustong mensahe o meron po kaming hindi po naitanong, nasa inyo po ang pagkakataon po, Senador Sherwin Gatchalian. Ako, nananawagan ako sa ating mga lokal na pamahalaan dahil habang ang national na pamahalaan ay hindi gumagalaw sa POGO, ang ating mga lokal na pamahalaan pwede ho silang gumawa ng kanilang ordinansa para i-ban ang POGO. Itong sa PORAC na kaka-raid lang ngayong linggo na ito, nagtataka ako rin, personally ako nagtataka paano ito nakalampas sa lokal na pamahalaan ng PORAC. Napakalaki. Ang estimate ng PAOK ay 1,000 ang mga taong nagtatrabaho doon, karamihan ay dayuhan. Nakita natin ang daming torture nangyayari. Pero hindi nakalampas to sa lokal na pamahalaan ng PORAC. At kaya sa ating mga lokal na pamahalaan, maging mapagmasid sila, maging alerto kung may mga ganitong napakalaking operasyon at maraming dayuhan, iba-ibang lahi ang pumapasok sa kanilang LGU, umpisahan na nilang mag-imbestiga at magtanong-tanong dahil malaking tsansa itong mga pogong ito ay nag-ooperate ng illegal o nag-ooperate ng mga illegal na aktibidad sa kanila at malalagay sila sa alanganin kung sasabihin lang nila hindi nila alam. Marami kasing mga local government, lalo na mga mayor, ang sagot kaagad hindi alam. Pero trabaho mo bilang mayor. Yes. Trabaho mo maging mayor na alamin. Diba? Madali kasing sagot na hindi ko alam pero as mayor, trabaho mo alamin ang bawat sulok ng iyong lokal na pamahalaan. Kagaya dito sa amin sa Valenzuela, kahit na highly urbanized kami, trabaho namin alamin talaga yung pinaka problema at sulok ng aming lokal na pamahalaan. Nabanggit niyo po yung Valenzuela, naalala ko tuloy yung palit ulo scheme dun sa ospital. Anyway, ibang topic naman yon. Ito kasi yung kumbaga, ikaw nga ang punong lungsod kaya sinasabi ama o ina ng lungsod. Kumbaga, dapat talaga alam mo yung bawat sulok ng iyong ginagalawan. Correct. Kasi trabaho mo yan diba? Correct. Kaya nagiging convenient excuse yung hindi ko alam at hindi ka tanggap-tanggap yung ganyan na excuse. Opo. Senador Sherwin Gatchalian, maraming salamat sir sa ulitin po. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Ayan po mga kasama, si Senador Sherwin. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.